Tayo. Mainit po ba, mga kapatid? So, kamusta po yung nagdaming ko? Kamusta po yung mga sarili natin? Okay lang po ba tayo po yung tumayo sa isang maikling panalangin mga kapatid ko? Tayo po yung pumikit at pumukok na makamanamin Diyos, magpangingin sa lahat. Ang namin po salamat. Kaya ganun po yung tinpo ng pinagkakaya sa Diyos. Salamat po sa Diyos na pinagkakayan. Ingatan, nawawang yung panawakan lamang siya mabasa. Mga po, pagkakagal, isip po, salamat po sa bagay sa akin. The name of Lord Jesus Christ. Amen. Hindi na po tayo po. Please, tayo, nakapagpupo tayo. Kaya yung ating mga exercise. Para yung bituka, open, mamaya. Yung sinabi ni Elder Romel kanina, yung wala tayong magagawa, may kinalaman din sa ating topic. Pakwento ko lang, kamusta about past life natin? Di ba yung tataka? Parang kung iisipin mo, napakabilis na ng panahon niya. Di ba, pag nagkikwento ka, halimbawa si Elder Romel, nagkikwento siya, dati siyang manginginom, ay kung ano yung pagdaanan niya, pero sa isang igla, dito na siya sa church, kamusta po yung past life natin? Ito may mga ganun tayo. Halimbawa, si Brother Norris, mga 5-10 years ago, hindi naman tayo magkakilala. 5 years ago, di pa nga tayo magkakilala na. Pero sa isang iglap, nagkakasama-sama tayo. Diba? Ito po yung topic natin. Ang topic po natin ay irresistible grace of God. Amen? Grabe, napakagandang biyaya ng Diyos na hindi mo mapipigilan. Pag binigyan ka, wala kang choice kundi tumanggap. Okay? Ang definition po ng irresistible grace, meaning, when God, the Holy Spirit, applies salvation to His elect, He works with sovereign, almighty power. Hindi, walang sino mang tao makakapigil no, kapag binigyan ka ng biyaya. At makakatalakay po natin yung, kaya ba natin pigilan yung biyaya? Hinihingi ba yung biyaya? Ito ba ay invitation? Yan, dadaanan po natin. It does not mean God forces an unwilling person, but He changes the heart. Yung biyaya kung binigay sa atin ng Panginoon, binabago po yung ating puso. Kaya nabanggit ko kanina, kamusta po yung past life natin? Ako, past life ko parang before, bugula ko. Computer shop. Pero sa isang iglap, si church na ako. Diba? Sino dito katulad ko before? Ako lang ata gamer dito. Yung iba naman dito, barkada. Diba? Pero sa isang iglap, umating ka na sa primitive battles. Ngayon, hindi mo na malayan yun. Diba? Yun yung po yung grace. Amen, amen. Okay? Hindi pinipersa ng Diyos ang ayaw. Wala po, hindi ka makakasabi ng ayaw kasi hindi mo alam kung kailan dumating eh. Bigla mo na lang hinahanap ang Diyos sa isang iglap. No? Binabago ng Diyos ang puso ng tao. Super sama man niya, kaya matatalakay lang natin, hindi tayo pwedeng mag-judge. Ay ito, siguro wala dito yung biyaya ng Diyos. Super sama eh. Lalo na yung mga kapitbahay natin minsan, umaga pa lang, sisirain mo yung buong araw. Siguro ito, dito na biyayaan. Hindi ho. Kahit super sama pa niyan, once na dinatnan siya ng grace, once na nasa kanya yung grace ng ating Diyos, hindi niya magugulat ka, isang araw kasama mo na pala sa church. Magkakailangan kayo kasi nag-aaway kayo eh. Pero magugulat kayo isang araw, dito na siya. It's time for you naman na, batiin na siya. Dapat ka batiin mo na siya. Okay? No? Ang grace hindi lang basta ibinibigay, no? Ng tulong. Binabago din niya yung buong pagkatao ng isang tao. Okay, number 1. Ito yung pinakauna, ito yung pinaka-basis ng grace. Ang tao talaga, walang kakayahan. Bilang tayo, tao, wala tayong kakayahan na humingi ng grace or magmakaawa at humingi tayo ng grace. Wala tayong kakayahan. No?
Man's inability, matatalakay natin, and God's sovereignty. Hindi po hinihingi ang grace. Okay? Letter A. Kasi ang tao, man is spiritually dead. Ito. Ang tao po talaga patay. Ibig sabihin ng patay, hindi siya literal na patay sa flesh, kundi patay po sa spiritual. Hindi, ang tao, kapag patay sa spiritual, mga kapatid, hindi yan lalapit sa Diyos. Hindi lalapit sa Diyos. Or susunod sa Diyos. Tayo, ay hindi maniniwala at lalong-lalo na tayo hindi susunod kapag patay ang isang tao. This is our true nature. Ito talaga yung nature ng tao. Ang nature ng tao, patay talaga yan. Okay? Ayun yung tinatawag na total depravity. So, ibang topic yun, mababanggit ko. Means no natural ability ang tao. Man is enemy of God. Totoo. Bigyan ko kayo ng example, ano? Will not seek Him, grace must do all the work. Kailangan pala ng tao ng grace para hanapin niya ang Diyos. So, kung before hindi mo hinahanap ang Diyos, at ngayon hinahanap mo na ang Diyos, at dinatnan ka na pala ng grace. Okay? Example, halimbawa, sino dito nanonood ng mga National Geographic? Diba, may pinapanood kayo mga tribo? Yung mga tribo yun, walang kaalam-alam sa Word of God. Pero makikita mo yung nature nila, kapag may nakita sila, inaaway nila. Yun yung nature ng tao eh. Pero once na binigyan mo ng tinapay, once na binigyan mo ng pagkain, anong ginagawa? Inaabangan ka na, nagpapasalamat ka na, hinahanap-hanap ka na, kasi ganun yung nature ng tao. Once na nabiyayaan yan, kung sino yung nagbiyaya, hahanap-hanapin yan. Okay? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, buklat tayo ng Biblia mga kapatid, sa John 64:44 to 45. Nakasunod po ba mga kapatid? Yan, maganda yan. Focus tayo kasi maghapon na tayo, hindi focus sa labas eh. Focus tayo problema. Monday pa lang, bukas pa lang, problema na. Okay, yung problema po natin, ibigay natin sa Lord. Hey, Pastor, kasi bukas, meron na namang panibagong problema. Tuesday, sunod-sunod. Okay? Sa bagay, mga problema nga natin, pinapokus natin eh. Ito pa kayo pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Andiyan na po tayo, ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa John 6:44-45. Tingnan nyo ito mga kapatid, ang sabi nito, no man can come to me. Malabas na ang tao talaga, hindi lalapit daw sa Diyos. In total depravity. Except the Father which has sent me draw him. Maliban daw ang Ama na nagsugo sa akin ay ilapit sa akin. Diba? Napakaganda ng mga kapatid. Wala naman talagang taong nalapit sa Diyos. Maliban lang kapag ang Ama daw ay nilapit kay Jesus. Malinaw na malinaw to kasi dito lalabas yung mga kulto eh. Totoo mga kulto. Sinasabi ko kulto. Hindi ko sasabihin kung anong religion. O lumapit ka sa akin kasi bibigyan kita ng grace. Wow, nagbibigay na pala ng grace. Bibigyan ka ng biyaya ng Diyos kapag ikaw ay sumunod mo. Wala nga sabi dito. Napakalinaw ng verse. No man can come to me. Lalapit lang daw, except the Father which has sent me, draw him. Ihilahin. Maliban ang Ama na nagsugo sa akin, ay ilapit sa akin. Next, and I will raise him up at the last day, which is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man, therefore, that he hath heard and hath learned of the Father, cometh unto me. Amen. Yun nga yung sinasabi ko, no? Patay talaga ang tao. Kumbaga sinilang tayo sa mundo to, patay talaga tayo. Malapit tayo sa Lord, kaya sabi ko nakaraan, ano ba yung buhay natin nakaraan? Bakit bigla tayo lumapit sa Diyos? Ay, inilapit pala tayo naman. Okay? Ang sabi naman ni Apostle Paul, sa 1 Corinthians 2:14, mga kapatid. Sabi nga dito, buksan natin yun yung sabi ni Apostle Paul sa kanina, maraming kasing lumalabas dyan na may kakayahan silang maglapit ng tao. Kaya ang daming umiikot dyan eh. Daming mga umiikot dyan. On the spot nga, binabasbasan eh. Diba? On the spot,
binabasbasan. Inilalapit na kita sa Diyos. Napakalinaw naman eh. Ang Diyos ang naglalapit. Okay? Ang ending, hindi siya kilala ng Diyos. Naging fake yung ano nila. False yung kanilang paniniwala. Basahin natin yun ha, 1 Corinthians 2:14. Ang sabi dito, tingnan nyo to ha, but a natural man receiveth not things of the Spirit of God. Napakalinaw. Ang natural man daw, hindi daw nakakatanggap ng Spirit of God. For they are foolishness unto him. Tingnan nyo? Neither can he know them because they are spiritually discerned. Foolishness daw yun. Hindi niya nga daw kilala yung mga natural man eh. They are spiritually discerned. Ibig sabihin, ng discern, wala sa kanila yung process of understanding. Kaya magtataka kayo, sino dito may makapag-debate? Noon, kasi hindi yung doon natin lagi, huwag tayo makapag-debate. Makikipag-away lang tayo eh. Hindi mo kasi pwedeng sagasaan yung stand niya, yung pinaninindigan niya, tapos bigla mong babaguhin. Pero may na-encounter na kayo nakausap, di ba? Lagi yung, ganito ba? Ganito kasi yan. About that. Pero, makapansin nyo, wala siyang naiintindihan. Kasi no, spiritually discerned kasi siya. Natural man siya. So wala sa kanya yung process of understanding. No, wala sa kanya yung Holy Spirit. Example, sino dito naglalaro ng... Sino dito nagko-computer na lang? Laptop. Yo, si Brother Chia lang. Iba, binato yung laptop ng iba. Joke lang. No? Sa computer, kung makapansin mo, sa mga tao na lang, para maintindihan nyo yung natural man, ito yung natural man. Sa game, di ba may tinatawag ng NPC? NPC? Diba? Oh. Non-player character. Pag lumapit ka din sa NPC, sasabihin yan, hi, hello, Brother Romel. Mamaya, alis ka. Lumapit ka ulit doon sa NPC, ano sasabihin ulit sa'yo? Hi, hello, Brother Romel. Ganun po yung mga natural man. Kaya pag kinausap mo yan, kahit anong ilapit mo si Kristo dyan, hindi po lalapit yan. Para po silang, hindi sila player. Hindi sila, wala sa kanila yung feeling. Ganun po yung natural man, mga kapatid. Non-player character, tinatawag. Kumbaga, hindi sila kasali. Hindi sila, kahit anong ipilit mo. No? Hindi nila alam yun. Dadat na lang sila ng kamatayan, hindi talaga nila alam. Natural man. Masakit mang isipin. Masakit mang tanggapin. Lalo na kumahal mo sa buhay. Di ba? Napakasakit nun. Pero lagi natin pinag-pray. Kasi ang Kristiyano naman talaga, umaasa naman talaga tayo. Yung mga, sa biyaya ng Diyos, Father God, Panginoong Jesus, sa biyaya niyo po, nawa ang mahal po sa buhay, ay nabiyayaan mo rin ng Diyos. Ay pinili mo eh. Kasi tayo talaga, umaasa tayo. Nabubuhay po ang Kristiyano sa pag-asa. Umaasa talaga tayo. Kasi mahirap talaga totoo, pag sa flesh tayo, mahirap tanggapin na yung mga mahal natin sa buhay, natural man. Napakahirap tanggapin. Na kahit anong pokpok mo, tatawanan ka lang. Meron nga akong kausap kamag-anak ko. Wow, makasuot ka lang ng long sleeve. Wow! Wow na kagad ang ano. Parang paulit-ulit. Pag nakikita ko, wow, mga Diyos, wow. Paulit-ulit. Natural man. Pero pinag-pray po natin na, wow, Lord. Baka hindi lang nila kapanahon. Amen? Pinili rin sila. Yun ang napakasarap pa rin. Kahit mamatay man tayo, halimbawa, mamatay man ako, na, wow, Lord, ba't naman sila? Okay? Di ba, napakasarap pa rin ganon? We are people of hope. Umaasa talaga tayo. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Doon naman tayo nabubuhay. Doon tayo lumalakas. Okay? Sabi naman ni Apostle Paul sa Roman 8, 7-8. Ito tayo. Open po tayo ng Biblia or ng app para makasabay po tayo sa ating mga sinasabi. Sabi dito, ito naman. But the carnal mind is enmity against God. Ito naman yung mga nagatnan, pero ang utak, hindi pa inaalis. No? Carnal. Ito na yung alam nila nasa kailan guys, sinahanap ng Diyos. Pero, parang ayaw nila pakawalan yung mundo. Kasi nga naman, ang hinahanap ng laman yung mundo. Ang hinahanap ng Espiritu ay ang Diyos. Amen.
Sabi dito, but the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot be please God. Tingnan nyo? Kapag hindi nila talaga iniwan yung flesh nila na carnality, hindi daw nila mapiplease ang Diyos. Sapagkat ang kaisipang laman, hindi pa, ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Kapag ang isip pala natin makamundo, nakapatakot pala yung kalaban pala natin ng Diyos. Pero aminin natin talaga minsan, hindi natin maiwasan eh. Kasi ang kalaban ng tao, problema eh. Suffering, long suffering. Pero pag ikaw pala ay nag-iisip ka sa mundo, kinakalaban mo rin pala ang Diyos. Okay? Sabi dito, sapagkat hindi napapailalim sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, kaya ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kapag talaga tayo pala makamundo ang ating pag-iisip, kahit tayo yung nabiyayaan, hindi pala yung nakakatuwa sa Diyos. Nakakatakot. Inalakad yung takot sa Diyos. Okay, nakakatakot. Kaya pag tumawid tayo sa mga Diyos na bagay, huwag na tayong bumalik. Pero talagang hinihila tayo ng laban. Dahil makamundo ang pag-iisip natin, ganun din ang ating ginagawa. Totoo. Totoo yun. Ang lumalabas sa laman natin, yung gawa natin makapunto, kasi yun yung pag-iisip natin. Pero kung ang pag-iisip natin kung maka-Diyos, hindi lumalabas sa atin. Kaya masabi ni Pablo, no? Ang kalaban na daw. Sino? Ang kanyang sarili. Gusto niyang gawin, ayaw ng laman niya. Yung ayaw niyang gawin, yun ang gusto ng laman niya. Okay? Yung tuwan tayo ng Biblia na magmakiayon sa mundo. Sa madaling salita mga kapatid, labanan natin. Kaya ba natin labanan? Amen. Labanan natin. Ang battle pala nagsisimula sa sarili. Tapos, after ng sarili, tulungan natin yung iba. Pamamitan na, pray tayo. Labanan natin. Pero, kung tutulungan yung iba, yung sarili mo, hindi mo pa natutulungan. Baka makahawa ka. Baka sa kamatis, di ba, nabubulong? Nakahawa kita. Balin mo na. Okay? Romans 12:2, sabi nga ng Romans 12:2, no? And be not conforming this world, huwag tayo makiayon sa mundo, but ye transform, ano daw ang itatransform? Renewing of your mind, that ye might prove what is good and acceptable and perfect will of God. Talagang makapangyarihan talagang diyan nagsisimula ang knowledge. Diyan nagsisimula ang kabutihan. At diyan daw nagsisimula ang tanggap-tanggap sa Diyos. Baguhin natin yung ating kaisipan. Okay? Ang sabi naman ni Apostle Paul sa Ephesians 2:1 at saka 5. Okay? Ito naman yung tungkol sa binigyan ng grace. Binigyan tayo ng buhay. Sabi dito, and you have it quickened. Binuhay tayo. Who were dead in trespassing sins. Sa daw tayo binuhay? Sa pasuway at kasalanan. Binuhay tayo ng Diyos. Kasi nandun na tayo sa makasalanan na talaga tayo eh. Sabi dito, even when we are dead in sins, and quicken us together with Christ. By grace ye are saved. Patay na talaga tayo dahil sa kasalanan. Diba? Sabi dito ng Biblia, for the wages of sin is death. Patay na talaga tayo. Pero tayo daw ay binuhay, ano daw? By grace ye are saved. Binuhay tayo kasama ni Kristo. Sabi dito, ang tanong, mga kapatid, hiningi ba natin yun? Yung iba, nabubuhay talaga sa kasalanan, pero bigla tayo nandito. Kaya nga sabi ko kanina, kamusta yung buhay natin dati? Alam ko, ilan sa atin talagang super makasalanan. Kabilang ako. Hindi ko alam yung iba. Pero bigla tayong binuhay at hinila tayo dito kay Kristo. Nakapagpasalamat na ba tayo sa ganun, mga kapatid? Amen. Sino dito nakapagpasalamat na? Amen. Many times.
No? Unlimited. Kasi talagang nilayo niya tayo. Kung hindi tayo binuhay ng Lord, siguro nandun tayo sa labas. Nandun tayo sa bar. Sabi nga ni Pastor, nasa bar ka. Kasi sahod mo, 31 mil. Kaya pag uwi sa bahay, sasabihin, na-hold up ako. Sasabihin ko sa asawa, na-hold up ako. Tinignan sa CCTV, wala naman. Ano pa, yung mga sa balita, umuwi sa bahay, sasabihin, ma, na-hold up ako. Sinapak ako eh. Tapos, yung motor, tignan mo may gasgas. Inumban niya lang pala. Anong nangyari? Pinagtalo sa scatter. Kaya pasalamat tayo, wala tayo sa ganung bracket ng pagkatao. Okay? Letter B. Ito na yun. That God's purpose and will cannot be frustrated. No? Ang layunin daw ng Diyos, kung bakit tayo nabiyayaan, hindi kailanman mabibigo. So may purpose pala. Kung bakit ikaw pala, Brother Ariel, nandito, may purpose pala sa'yo. Napakasarap kaya nun. Napakasarap na privilege yun, napakasarap na opportunity yun. Sa dami-dami ng tao sa buong mundo, ikaw ang nandito. Kung hindi ikaw yung pinili, baka nandun ka sa ilalim ng tulay, kasama yung mga barkada mo. Hirap kaya ano. Ay, pag na-imagine mo, binabalik mo yung mga naranasan mo noon. Ayoko ng mga nasa dito. May purpose pala kung bakit napunta sa yung biyaya at hindi daw yun kailanman mabibigo. No? What God intend to do. He decided to say, nothing can stop him. Gusto niyang iligtas ka, walang makakapigil. Kaya meron akong narinig. Yung mamamatay tao, ang ginagawa sa akin, in-course din siya. Pero paano kaya yung pag niligtas siya ng Diyos, binigyan siya ng biyaya, wala daw makakapigil mo. Magugulat kayo, isang tao, napakabalik mo. Ang maka-Diyos na. Kaya maraming debate dyan eh. Noon, ang pag-iisip ko, yung lahat ng masasama, dapat mawala na eh. Totoo. Mga adik, dapat pinapatay din. Noon yun ha. Pero kung papansinin mo, wala pala tayo dun sa... Wala ako sa sitwasyon na yun. Hindi dapat ako mag-judge. Sabi dito, kung Diyos ang nag-decision nun, yung addict na yun gawin niyang mabuting tao. Tapos ako, kinurse ko. Oh, wala tayo sa politics, ha? Wala tayo sa politics. Iiwalay natin yung politika sa angaral. Okay? Sinasabi ko lang, kahit napakasama pa ng tao na yun, yung pag-asa ko, natin i-curse. Natin i-curse. Kahit nababaliw pa yan. Pero once na binago ng Diyos yan, pusang lalapit yan sa Diyos. Okay? Yung sa dati kong religion, lahat yung tumatayo, dating ganyan, dating ganyan. Sa dati kong religion na lahat ang tumatayo, dating tutuo, kinikwento nila, dati daw silang ganito, masarap tao. Kaya naman ako, bakit kinikwento, pero yun pala, binago sila. Binago sila. Ano kaya? Danasin ko kaya yung sinasabi nun, kapag tumayo, may kwento. Wala akong may kwento mga kapatid, ha? Okay. Okay, sabi ng Diyos sa Isaiah 46:10-11. Basta tayo. Sabi dito, declaring the end from the beginning. Yung sinasabi dito, na walang makakapigil sa Diyos. I-declare niya from the end, from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done, saying my counsel shall stand, and I will do my pleasure. I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Hindi pa man daw dumarating yung panahon, may purpose daw yan. Sabi ng Biblia. Kaya pala ikaw nandito, may purpose. Sabi niya dito, lahat daw na igagawin ko, I will do all my pleasure daw. Kagustuhan niya yun eh. Hindi pa man dumarating, sabi ng Diyos, gagawin niya lahat ng kanyang maibigan at meron siyang purpose. Pinapakita sa verse nito mga kapatid, yung sovereignty ng Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan, hindi pa nga dumarating eh, sinabi niya na eh. No? Pinapakita sa verse na yun. Katulad ng grace, kapag ginusto niyo talaga, walang makakapigil doon. Kasi nga may purpose siya sa tao.
Malay mo pala yung taong kinikurs mo na yun. Darating pala yung time, siya pala yung tatayo dito. Pastor pala siya. Yun, nahihiya ka. Kinukurs-kurs mo siya dati, di ba? Siya pala yung tatayo dito. Pastor, no? Siya pala yung tatayo dito. May mga ganon, may purpose pala. Walang makakapigil daw nun. Makikita natin doon yung sovereignty ng Diyos. Next verse, ang sabi naman ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel 4:35. Ang sabi ni Nebuchadnezzar dito, in-acknowledge niya yung tao at kinumpare niya sa Diyos. At nakita niya na no one can overcome His sovereignty. At walang daw makaka-justifiably question His decision. Hindi mo pwedeng questionin ng Diyos. Basahin natin sa Daniel 4:35. Sabi dito, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Nothing lang pala tayo. And He do it according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what dost thou? Wala daw makakapag-question sa Diyos kung ano man daw yung gugustuhin niya. In-acknowledge yun. Yan nagsulat. Basahin natin sa Tagalog para mas lalo natin maintindihan. Sabi dito, at ang lahat ng nananahan sa lupa ay itinuturing na walang kabuluhan. Wala tayong kabuluhan dito. Totoo kasi, alam nyo bakit wala tayong kabuluhan? Tayo ay mabubuhay, ipapanganak, talagda at mamamatay. O asa yung kabuluhan? Kaya hindi mo pwedeng questionin yung Diyos. Saglit lang pala tayong dadaan dito sa lupa. Kaya sabi ko sa inyo, mga pagmumukha nyo niyan, mga tabi nyo, tingnan nyo na, mahalin nyo na, picturean mo, gawa ka ng memories. Kasi after so many years, yung tabi mo na yan, wala na, bakante na yan, bakante na nga. Bakante na yan. At lilingon ka, isang banda sa bintana mo, ay, wala na pala si sister. Diba? Wala na, kinuha. Ganun yun, sinasabi dito, nothing lang pala tayo. Kaya yung mga scientists, yung mga atheists, hindi nila matanggap na sila ay wala lang, tuldok lang. Kaya kung ano yung in-experiment nila, kung ano yung sinasabi nilang hindi maganda sa Diyos, hindi nila matanggap na sila ay nothing lang. Okay? Tanggap nyo ba mga kapatid na tayo nothing lang? Totoo yun, sabi ko sa mga kapatid, nalilipas din tayo. Darating ang time, si Brother Melvin, wala na. Word na lang, wala na. Iba ng brother. Nakakatakot naman, may sister. Diba? Iba brother na. Nalipas din tayo. Kaya, after 10 years, 20 years, mga kapatid, makita-kita tayo sa taas. Okay? Excited na ba kayo doon? Amen. So dito, sa lupa, enjoyin nyo rin. Hindi enjoy sa pamamagitan ng katulad ng sinabi ko, pakamundo, no. Enjoyin nyo yung fellowship natin, spiritual. Amen. Sabi dito, at ginawa niya ayon sa kanyang kalooban sa unang langit at sa gitna ng mga nananahan sa lupa at walang makakapigil sa kanyang kamay. Grabe yung decision ng Diyos. Walang makakapigil. O makakapagsabi sa kanya, ano ang inyong ginawa? Yung pwedeng questionin ng Diyos. Kaya yung may mga ginagawa ngayon, yung mga matatalino daw sila, kina-counter nila yung ginawa ng ating Panginoon. Eh, magic lang yan. Nagpakain, manunong bilay. Kina-counter nila yun. Pag dumating daw yung Panginoon, may hologram lang yan. Di ba may ginagawang hologram ngayon? So, sabi nga dito, walang makaka-question sa Diyos. So, bahala kayo, counterin nyo. Okay? Kaya, meron tayong kapatiran na gusto yung mga ganun. Iyaan mo na sila. Sabi ko sa'yo, wala tayong mapuluhan dito. Iyaan mo na sila magtalo-talo. Pinakita dito ng Diyos sa verse na yun na talagang wala tayong kwenta at hindi tayo pwedeng mag-question sa Kanya. Maraming example dyan sa question na yun. Alam niyo yung tsunami sa Japan? Yung naka-dating for yun O masyado na pa akong matanda. Bakit? Hindi niyo naaalala. 15 years ago. Di ba tsunami sa Japan? Alam mo nyo, yung nanonood ako nun, bawat interview, question ng bakit nangyari.
Yung mga example sa pag-question sa Diyos. Mga kapatid, na-question na ba natin ang Diyos? O, noon, sa buhay natin. Noon, bakit ako mahirap? Bakit naging maliit daw? Gusto. Bakit hindi ako naging basketball player? Na-question na natin sa buhay ng Diyos before. Ako, na-question ko na rin siya, bakit ako pinanganak na mahirap? Bakit hindi ako pinanganak na anak ni Henry C? Sana marunong ko ngayon mag-Mandarin. Yun yung napaka-blessing mo. Kung ganun ang naranasan ko, baka wala ako dito. Kaya di ba may purpose? Bakit sa ganung estado pinanganak? Napakasarap ng purpose at excited ba tayo sa mga mangyayari? Okay? Doon tayo sa number 2. Ito yung nature of grace na binigay sa atin. Yung grace na binigay sa atin, makapangyarihan, effectual, perfect, at napaka-creative ng Diyos. May creativity ang Diyos. Pinapakita dito. Tingnan nyo ha. Letter A, it is work of creation and resurrection. Hindi pangumbinsi yung pagbibigay ng grace. Hindi ko kinumbinsi na gusto mo? Ayaw mo. Hindi ka na ng Diyos. Sa ayaw mo at hindi, sa'yo na. Hindi ka na ng Diyos, hindi na mumumbinsi, no? Regeneration is making alive the dead. Patay ay binuhay at nag-create daw ng bagong puso. Ito napaka-creative. Yung patay na puso, binigyan ng grace at nagkaroon ng panibagong puso. Grabe, napaka-creative ng Panginoon. Napaka-creative ng Diyos. Kasi ang patay na puso, hindi daw nila kayang buhayin. Totoo yan. Ang patay na puso, mga kapatid, hindi kayang buhayin din ng isang patay. Ito yung minsan natanood ako ng mga atheist. Alam nyo, pag may na-encounter kayong atheist na hindi naniniwala sa Diyos, isa lang sabihin mo sa kanila, walang nabubuhay sa mundo na nanggaling sa patay. Lahat po ng nabubuhay sa mundo, kahit ano pa man yan, nanggaling po sa buhay. There's no such thing, a life comes from the non-life. Lahat po ng nabubuhay, nanggaling sa buhay. Okay? Kaya yung patay spiritually, ang bubuhay po dyan, hindi patay. Buhay din po na Diyos. Amen? Right. Matawag. Matawag sa cellphone. Punta po tayo, sabi ng Diyos sa Ezekiel 36:26 to 27. Diyan na po mga kapatid. Ezekiel 36:27, ang sabi ng Diyos, ito, a new heart also will I give you. Galing ng Diyos, no? And a new spirit will I put within you. Dito. And I will take away the stony heart of your flesh. Yung taong patay pala, kinuha daw yung kanyang stony heart at binigyan daw ng bago. And I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, at hayaan kang lumakad sa aking mga palatuntunan. Sabi ng Diyos, and you shall keep my judgment and do them. Tingnan nyo, napaka-creative ng Panginoon, ha? Yung patay mong puso, binuhay niya. At bakit siya creative? Yung puso na yun, kusa daw lalapit sa Diyos at gagawa ng kanyang mga palatuntunan, sabi dito. And cause you to walk my statute. May kusa na. And I will put my spirit within you. At daw, kusa ng susunod. Grabe, napaka-creative. Parang AI. Ito yan. Parang AI, no? Kaya ginagaya ng tao, eh. May kusa na. Grabe, no? Nauna pa lang Diyos sa AI. Pag nabigyan ka ng grace, automatic. Pagkagaling ng Diyos. Dahil tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos, panghawakan natin yung mga kapatid. No? Ang tawag doon sa kanyang, sabi dito, and you shall keep my judgment. Ang judgment na sinasabi doon, yung transforming act of divine grace. Yung sinasabi doon. Yung act ng tao
Simula pagkamatay, nabuhay at lalapit sa Diyos. Ayun yung tinatawag ng judgment. Panindigan natin yung ginawa na sa atin ng Diyos. Next verse, ang sabi naman ng ating Panginoong Jesus, dito sa John 5:21 at 25. Ito, maganda to. Kausap ng ating Panginoon, yung mga Pariseo, yung mga Jewish leader. Kasi sa John 5:1-15, meron siyang pinagaling doon. Alam niyo ba noon, yung panahon nila, yung mga PWD pala, nagtitipon-tipon din. Meron din silang grupo. May senior citizen, may PWD. Nagtitipon-tipon sila. At dun sa pool of Bethesda, kung sino dun mauna dun sa pool, gagaling. Kasi naniniwala sila, inalo daw ng angel. May pinagaling kasi dun ng ating Panginoon. Paralyzed for 38 years. Pinagaling niya. Imagine na. Kaya nga itong mga Jewish leader, sina-challenge siya. Sino ba itong nagpapagaling na to? Sabi dito. Basahin natin, no? At ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, "For as the Father raised up the dead and quickened them, even so the Son quickened whom He will. Verily, verily, I say unto you." Okay. So 25, "The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live." Sinabi niya, challenge siya eh. Sinabi niya, kung Ama daw ay nag-raise ng the dead, ganun din daw ang anak. Sa mga Jewish kasi, ang may kapangyarihan lang ng ganun, walang iba kundi ang Diyos. Kaya sila gina-challenge nila sa Jewish theology, ang may kapangyarihan lang ng bubuhay, no? Ang nagpapagaling at bubuhay, Diyos lang. Eh, pinamukha sa kailan ni Jesus. No? Katulad ko ang Ama. Nagpapagaling din ako. Kung baga nakikita mo, Diyos ako, kasi siya-challenge siya eh. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Diyos? Napaka-sovereign nun, napaka-makapangyarihan, napaka-perfect nun. Paralyzed for 38 years. Hindi naman siya doktor. Sasabihin na naman ng mga artist, nag-aral kasi si Jesus ng doktor. O, saan evidence mo? Latagan ng evidence yan eh. Miracle talaga yun. Yan yung mga yan, ayaw maniwala sa miracle eh. Gusto lagi may paliwanag eh. Sino dito makakanas na ng miracle sa buhay? Alam ko lahat, naranasan niyo na yan. Miracle talaga. Sino dito nakakanas na? Wala ba? Actually, nandito pa lang kayo sa church, miracle na yan eh. Kasi yung buhay nyo nga, iniwan nyo eh. Okay, dapat ngayon, nakikipag-ismisan tayo sa kapitbahay natin eh. Nakikipag-upusan tayo ng oras eh. Miracle yan eh, bigla kang binago. Di ba napaka-perfect yan? Amen. Sabi naman ni Apostle Paul, yung letter niya sa Corinthians, basahin natin. Sa 2 Corinthians 5:17. Okay ba? Marami tayong verse. Amen. Di ba ang sarap? Hindi na basta kwento. Sa ibang church, kwento, 30 minutes, tapos na. Uulitin mo ulit yung pag-isip yung video. Kwento lang. Ito, ang sarap, napakadami ng verse. Hindi tayo basta kukuha sa labas. Sa Biblia tayo kumukuha. Wala tayong private interpretation sa labas. Okay? Sabi ni Apostle Paul, letter, sa Corinthians, 2 Corinthians 5:17, sabi dito, "Therefore, if any man be in Christ," kapag tayo daw ay na kay Kristo, tayo daw ay he is a new creature. Mga kapatid, new creature na ba tayo? Amen. All things are passed away. Sabi dito maliwanag lahat ng mga bagay na dati, kung ano man tayo dati, yan ay passed away na. Huwag nyo nang balikan. Kasi pag binalikan nyo, ano ba talaga nabiyayaan nyo? Para ka lang kambing na dumaan sa kawan ng Diyos na naligaw at bumalik. Parang gano'n. Nagmukha ka lang tupa. Kung ikaw ay nakikristo, yung creature ka na. Magpakatupa ka na. Please lang, huwag ka pong maliligaw. Pwedeng ako, pwedeng kayo, pero nawa, talagang tupa tayo mga kapatid. Kasi totoo yan, kapag ang kambing po naligaw sa tupa, akala niya tupa na rin siya.
Nakikitupa na siya. Pero marirealize niya, once na nakakita siya ng kape, ay, ito pala yung uwi ko. Naligaw lang pala ako. Sino dito naligaw lang? Ayaw namin na, may naligaw pa dito, wala pa. Amen. Okay. Panindigan natin, amen. Nakakatakot na ito. Takot na eh. Katulad ng sinabi kanina, palatandaan natin na tayo ay naka-Jesus na. Kailangan nakikita yung signs natin na tayo ay bagong kilala. Kung ikaw ay manginginom dati, ikaw na ulit ay manginginom ngayon ng mga herbal. Diba? Kung ikaw dati ay lagi kang nasa mga barkada, ngayon naman ikaw ay lagi nasa church. Nasa kapatiran. Yun yung nakikitaan na new creature. Tatakin mga kaibigan mo, season mo nangyari sa'yo. Anong nangyari? Kala laging may sakit eh. Season mo, iba-iba ka na. Bakit laging po kang bibig ko sa Jesus? Ano ba gusto mo po kang bibig ko? Diba? Hindi ka na nila kilala. At may time pa na magagalit sila sa iyo. Kasi bagong tao. Pero that's not a bad thing. That's a good thing. Amen? O, ito naman sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:10. Sabi dito, ito yung sabi kong napaka-creative ng Diyos. Creative siya. For we are His workmanship. Sapagkat tayo ay Kanyang gawa. Grabe yung gawa ng Diyos, no? Kasi kung sabihin mo, pangit yung ginawa niya, hindi siya creative. Pangit na ba mga kapatid? Tayo ay Kanyang gawa. Created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. No? Na itinalaga noon ng Diyos na dapat nating lakaran sa kanila. Amen? Napaka-creative ng Diyos dito. Itinalaga na tayo noong una. Tayo ay Kanyang gawa, mga kapatid. Kung makapansin nyo, alam niyo na yung magiging resulta. Diba? Alam niyo na magiging resulta. Na itong anak na to, gawa ko to ha. Pinagmamalaki ko to. Lahat ng natural plan, masasabi maka-Diyos. Perfect plan lagi. No, hindi naging failure ang ating Diyos. Okay, letter B. Ito naman yung tinatawag na it is a drawing that always succeed. Ibig sabihin ng draw dito, lagi daw nagiging success ang power ng Diyos. Okay? Powerful ng nature ng grace nito. Sabi dito, tayo ay talagang lumalapit sa Diyos dahil sa Kanyang kapangyarihan at tayo'y na-attract. Yung grace na binigay sa atin, parang may some kind of attraction sa Kanya. Okay? Hindi tayo, not just invitation, hindi naman tayo ni-invite ng Diyos. Pero dinadala tayo ng Diyos papunta sa Kanya. Kumbaga, kung anong kapangyarihan na bumabalot sa iyo, na kahit anong gawin mo talagang nalapit ka sa Diyos. Kung anong pusang kapangyarihan. Kaso may pinagpupulan ng debate dito. Kaya hindi kayo open yun. Kasi may makasabi na may mga nagtaligtas na nasa iba. Pero bakit hindi sila lumalapit sa Diyos? So, magpumulan ng debate yun. Kaya iwalay natin yung topic na. Okay? Pero sabi nga, ang wala sa kanila, joy of salvation. Pero sabi, makapangyarihan daw yung grace na binigay eh. Makapangyarihan eh. Lalapit at lalapit yan sa Diyos. Okay? Lalapit at lalapit kay Jesus. Sabi ng ating Panginoon, tinan nyo to ha. Baka makasakit tayo ng damdamin, lalo-lalo na yung mga nasa online. Kasi syempre narinig ng ibang tao. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 6:37 at saka 44. Lalong-lalo na dun sa mga religion na sinasabi na si Jesus ay tao lang. No? Paano nadatnan ng grace yun? Sabi, pag nadatnan ka ng grace, lalapit ka kay Jesus. Eh sinasabi mo tao lang si Jesus. Wala si Jesus. Lalong-lalo na yung mga taong wala sa kailang buhay si Jesus. Yun yung pagmumula ng debate. Kung may grace, basta
grace ba talaga sila or wala. Sabi dito, all that the Father giveth me shall come to me. Yan dito. Malinaw o napakalinaw? Di ba? Malinaw na malinaw dito eh. Lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Pero bakit tinatakoy ni Jesus? Bakit sinasabi mong tao lang ako? At ano, ganyan ba na sa kanya? Ang linaw ng verse eh. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Yung lalapit sa akin na binigay ng Ama, hindi ko itatapoy. No man can come to me, sabi sa 44, except the Father, which has sent me, draw him. Which has sent me, draw him, yung kapangyarihan. And I will raise him up at the last day. Walang sino bang tao ang gagamit ng shortcut maliban na kung binigay ng Ama. Sabi dito, no man can come to me except the Father which has sent me, draw him. Walang direktang lalapit kay Jesus. Wala kang will pagdating doon pag binigyan ka ng grace. Walang diretso daw na lalapit sa Jesus. Pero bakit marami nag-i-evento? Marami nag-i-eventong religion na sila daw yung daan. Sila daw yung sugo. Kaya takot na takot silang basahin yung verse. Ngayon, di sila takot. Yung pangalan ni Jesus, pinalitan ng pangalan nila. Lahat ang binigay sa akin ng Ama. Sabi dito, babasahin yung pangalan niya. Diba? Malinaw na malinaw po yun. Ganun makapangyarihan ng Diyos. Pag nilapit ka ng Ama, hindi ka itataboy ng ating Panginoon. Tanggap na tanggap ka niya. Sabi naman dyan, yung example dyan na sinabi ni Jesus sa Matthew 7:22 to 23. Nabasahin natin sa Tagalog. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Ito yung sinasabi, example. Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanunula sa inyong pangalan? Marami, ang katulad example ko kanina, gumawa sila ng religion, no? Gumawa ng mga invento. Sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo. Maraming ganito yun. Wrong in it! Sinamita na sila. Joke lang po ha. Alam ko napanood niyo yung mga ganun eh. Palayas ng kapwa demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kahangahangang gawa. Maraming ganyang tao ngayon, nag-iimbento. Mamaya, isa sa inyo, makita ko, nagpapalayas na ng demonyo, ha? At, pinagkakaperahan niyo pa, ha? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng nasamaan. Ginagamit nyo ng pala yung pangalan ni Jesus, pero ang talagang motibo nyo, kasamaan. Sa madaling salita, mga taong to hindi pala kilala ni Jesus dahil hindi sila inilapit ng Ama. Maliwanag? Napakarami yan. Ang ilan sa atin na biktima na yan. Nasa Primitive Baptist, nabigyan ng grocery, wala na. Lumipat na. Hindi tayo mag-pinpoint ba tawag ito? Magtuturo. Pero, nakakalungkot. Pinalitan yun. Iba, nagdandamatay na. Kasi napakaraming offer sa labas. Totoo niyan. Kahit si Pastor mismo, napakaraming offer. Kotse, bahay. Lumipat ka lang doon sa fake Jesus. Diba? Sa labas, nawa, huwag tayong ma-attack sa mga ganun. Dahil napakaganda po na inilapit tayo ng Ama sa Jesus. Okay? O ito naman, ang sabi ng ating Diyos, God the Father talked to Isaiah, Jesus, sa Psalm 110 verse 3. Diyan po kayo, Psalm 110 verse 3. Sabi dito, thy people shall be willing in the day of thy power. Grabe ito, no? In the beauties of holiness, from the wood of the morning, thou was due to the youth. Sabi daw dito, kapag dumating na yung time ng iyong kapangyarihan, usa daw sila, lalapit sa iyo. Grabe, no? Wala pa si Jesus nito eh.
Walang pilitan. Sabi, pag dumating yung kapangyarihan mo, masap ng Ama, si Jesus, pusa daw yung lalapit ng mga tao mo sa iyo. No, willing o pusa silang lalapit sa iyong kapangyarihan. Kapangyarihan ng ating Panginoon, sinabi dito. Willing in the day of thy power. Sabi dito, thy people shall be willing in the day of thy power. Wala sabi dito, all the people lang. Ang sabi dito, yung mga tao mo lang ang lalapit sa iyo. Maliwanag na maliwanag at sinabi ng verse na ito. Kaya sabi ng ibang tao, di lahat ng tao yan. Lahat ng tao pinili yan, napaka-clear, lalapit ng Jesus. Sabi dito, dapat tinalikan natin ng all the people. Sabi dito, thy people shall be willing in the day of thy power. Yung mga tao mo lamang ang lalapit sa iyo. Malulungkot na naman tayo, ha? Huwag na naman tayo malulungkot, ha? Nawa, kasama yung mga mahal natin sa buhay, no? Na pagdating ng araw, pusa silang malapit. Actually, pag tumating yun, ikaw mismo magugulat kayo. Wow, thank you, Lord. Mapapaganon kayo. Lumapit yung mahal sa buhay. Amen? Ang sabi naman ng ating Diyos sa Jeremiah 31 to 33. Sabi na pagpapaba pa o gutom na po tayo. Okay lang po ba? Nahabakan pa natin? Amen. Diba sabi ng Biblia, hindi lang naman tayo nabubuhay sa lechon. Nabubuhay din tayo din sa salita ng Diyos. Hindi pa natagtaan. Sila rin may nalamesa. Okay lang kayo, ha? Nag-enjoy po ba tayo sa pakikinig? Amen. Kasi isang signs po, okay ha? Isang signs po, na wala sa iyo yung brain, naiinip ka. Hoy, nako. Pag kumakain ka lang hindi nainip, ha? Sino dito may mga focus dyan na iba? Makinig po tayo, ha? Okay. Jeremiah 31:33 hanggang 34, ang sabi ng ating Diyos, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those years, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write in their hearts. Unlike before, saan daw nilagay yung covenant? Sa bato na nababasag. Ngayon, sa puso daw ng tao. Hindi mababasag yun, inugot sa iyo eh. No? And will be their God, and they shall be my people, and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Makikilala daw natin ng Diyos. Unang-una, nilagay daw ng Diyos sa ating mga isipan. Ano yun? Na kung saan, katulad ng mga nakasapit or statua, nababasag, no? Nilagay sa ating mga isipan na kung sino lang yung Diyos. At nilagay daw sa ating puso, inukit. Napakasarap nga naman yun, inukit sa ating mga puso. Hindi yung pag inukit sa iyong puso, walang sino mang makakabuga nun. Hindi kailanman masisira. I will be their God and I will be my people. Ayun yung sabi na napakasarap na tumama sa ating grace. Walang sino mang makakadukot. Okay? Makikita natin dito yung pinapakita dito sa verse na to, yung magiging eternal relationship natin sa Diyos. Eternal relationship yun. Kasi kung nangako ang Diyos sa pamamagitan ng papel, pwede makulit yun. Diba sa panahon ni Moses, yung bato, 10 commandments, babasagin lang yun. Pero ang ginawa ng Diyos, inukit sa ating mga puso. Amen. Makikita mo doon yung eternal relationship ng kanyang pagmamahal. Ayaw kanyang mawala. At pag inukit sa ating mga puso, walang iba tayong sasambahin, kundi ang ating Diyos lamang. Okay? Letter C. Ito yung tinatawag na it works in the will. Sa ating kaisipan. Pag tayo dinatnan ng grace, kusang nababago yung ating isip. Diba? Nakasabi ko kanina, bigla tayo nabago. Nababago yung ating gusto. Yung will give desire. Kung dati na hindi pa tayo nagagatnan, kasi hindi natin alam kung kailan tumating yung ating born again. Hindi ba dito nakakaalam? Ako, dati ang gusto ko parang lagi
lumalabas ng bahay, sumasama doon sa mga, siyempre mga kailangan ko lang din. Pero sa isang iglap, nagbago yung gusto ko. Kaya yung sinasabi dito, nagbago yung gusto ng isip mo. Ang gusto mo na ngayon, laging pag-usapan si Jesus. Natutuwa kang pinag-usapan siya, natutuwa kang mag-Bible study kayo, nagagalit ka na, minamaliit si Jesus. Diba may ganun eh? Kasi ang desire mo kay Jesus eh. Nagagalit ka pag binamak siya eh. Diba? Kapag inaalmos na siya eh. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 2:13. Sabi dito, no? For it is God which working in you both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, kapwa sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Diyos pala yung gumagawa sa atin kapag gumagawa tayo ng mabuti. Kasama pala sa kanyang power yun. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, para pala tayo nagpapakontrol sa Diyos. So, saan kaya gamitin nun? Now, nagbigay ka sa kapwa mo, nakita ka matanda. Bigyan mo ng pera, di ba? Binigyan mo natin. Ang sarap pala sa piling na ginamit ka ng Diyos. Ang sama naman sa piling kapag ginagamit ka ng Satanas. Diba? Pag gumagawa ka pala ng mabuti sa paabi dito, ang paggawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Yung will pala ng Diyos yun. He give you desire. When God changes your heart, kapag tayo pala binigyan ng biyaya, nagbabago yung gusto ng ating puso. At binigyan, He gives you the power. Ito, yung binigyan pala tayo ng kapangyarihan. Once na tayo naging born again pala, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan kaya natin dalhin. Kaya natin tanggapin lahat ng masasamang binaba ko sa atin. Totoo yan. At kaya nating pangatawanan. Sabi dito, carry those good action out. Ang katawanan yung mga magagandang lumalabas sa ating sarili. Kapangyarihan pala ng Diyos. Masarap pag gamitin, mga kapatid. Kaya magpagamit tayo sa Diyos. Yung lagi tinatapik ng ating pastor. Magpagamit tayo. Okay? O sabi naman ni Apostle Paul sa Acts 16. Ito naman si Apostle Paul. Nag-preach siya doon nag-preach siya ng gospel doon sa mga kababaihan na nagtitipon-tipon. Nalapit doon sa ilog. Hindi ko alam kung naglalabas sila, pastor. Wala pa naman chismisan noon siguro eh. Kasi sabi dito, mga babaeng nagtitipon-tipon sa ilog. Mga naglalaba. Kasi sa ilog lang madami naglalaba, wala namang washing machine. Acts 16:14. Nag-preach si Apostle Paul doon. Ang sabi dito, at isang babaeng magandang nagngangalang Lydia. May pangalan pa dito, Lydia? Sister Lydia? Isang nagbebenta ng purpura. Anong basta yung purpura? Masyadong malalim yung Tagalog. Sino dito nag-aaral ng Bachelor of Science in ano yung purpura? Purpura sa English dito kasi sa King James Translation, pastor. Purple. Parang pina, siguro. No? Sa bayan, nagbebenta ng si Lydia daw, ay nagbebenta ng purpura sa bayan ng Thyatira na sumasamba sa Diyos. Nag-preach dun si Apostle Paul at nakinig sa amin na ang puso ay binuksan ng Panginoon. No? Upang siya ay tumupad sa mga bagay na sinalita ni Pablo. Nakikinig siya at sumasamba sa Diyos, pero binuksan ng Diyos. Sino daw ang nagbukas? Wala siya. Hindi yung pastor, hindi si Apostle Paul, at lalong-lalo na hindi yung preaching, ang nagbukas daw, Diyos. Wala akong gospel regeneration. Hindi yung preaching, hindi yung Biblia, Diyos daw ang nagbukas at tumupad sa mga sinasabi ni Pablo. At it changed the way bago yung kanyang. Amen? Maliwanag yun sa pag-iisip, no? At sa pagpapagamit sa Diyos. Number 3.
Ito yung tinatawag na pagtawag. Tinatawag na two-fold call. Ito yung tinatawag na external call. Hindi ito yung biglang may elek ha, mga kapatid. Ito yung external call. Ito yung tinitest lang yung isang tao kung siya nandun na yung grace sa kanya. Okay? Minsan kasi, katulad na sinabi ko kanina, nasa carnal mind pa eh. Kahit nasa kanya yung grace, nasa carnal mind pa. So, kailangan niya ng external call. Ito yung gospel preach to all. Totoo, libre na rin talaga mag-preach eh. Pero asahan mo, hindi lahat tatanggap. Okay? Hindi lahat aayon sa'yo. Ang sabi dito sa Matthew 22, verse 14. For many are called, but few are chosen. Diba? Marami naman talaga tinawag, pero kakaunti daw ang pinili. Pero ito yung nil-test lang. Wala, nag-preach ka dyan sa labas. Nag-preach ka. Kaya nga may preaching, may evangelism. May tinitest kung sino ba yung... Kasi ang akala ng iba, kapag nag-evangelist ka, ini-invite ka, inihikayat ka. Ang totoo nun, hinahanap lang. Mga tupa, hinahanap lang. Akala ng ibang tao, kaya sila naiinis, yan naman. Yan na naman. Si Pastor, kakatok na naman. Hinahanap lang ng tupa. For your information. No? Hindi yun nakakabiyaya yung ano, hindi yun nakakailap yung preaching. Hinahanap lang po sa kanya, baka kasi nasa carnality pa. Okay? Hindi dapat pinagdadamot ng gospel, pero hindi talaga lahat makikinig. Meron talagang patay eh. Sa katulong sabi ko kanina, may natural man eh. Kahit anong pukpok mo, hindi talaga makikinig eh. Ang makikinig lang sa'yo, yung natagpuan mo. Pero siya ay nabubuhay pa sa carnality. Okay? Ang sabi naman ni Apostol Pablo, na lalong malinaw, sa 1 Corinthians 1:18. Ito sabi dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ito siya sabi ko, but unto which are saved is the power of God. Ito siya sabi ko kanina, pag nakarinig ng preaching, para sa iba, kamangmangan, parang silang allergic sa salita ng Diyos. Dati ganyan din ako, so hindi ko dati hindi pa ako nalagatnan. Pag may dumaan ng mga baptist yun eh. Mag-preach sila, pastor eh. Yan naman. Niloko ko lang. Yun naman, no? Wala na naman sasabihin niya, no? Inamaan ako dito. For the preaching of the cross, para sa iba daw, perish foolishness. Kulang dalamati, kulang paghihirap ng... Ano ba naman yun? Kung paghihirap na ngayon na nararanasan ko sa buhay, preaching ka pa ng preaching. Pero tinan nyo to but unto us which are saved. Pero para daw doon, sa mga nakikinig, naligtas na, ano daw? Power of God daw. Oh, thank you Lord, nalagnan ako ng ano. Nakarinig ako ng salita ng Diyos. Salamat sa kapangyarihan. Ganon ang mga nakikinig. Yeah, siguro hindi mo rin kapag marami nagagalit sa iyo eh. Eh, Brother Norris, pag nagpipreaching ka sa work ko, marami dyan, kamot-kamot lang sa ulo. Di ba? Tapos nag-share ka sa YouTube, skip ka nga. Ay, ayaw niya. Kasi kung walang views, pastor eh. Baka para sa iba, kamot-kamot lang at kahirap lang. Totoo yan. Nag-ingot nga kami dati ng pastor, si Brother Gia. Ako, si pastor, yung ganun pastor, yung text natin. Si Brother Sherwin. Diba? Nag-ingot kami. Nakakapit kami ng pastry. Pagbigay mo ng mga word of God, pagbalik mo, nasa kalsada rin. Kasi nga para sa iba, ang word of God ay wala lang, paghihirap lang, kamamahan lang. Pero yung mga nabigyan mo ng leaflets para sa kanila, thank you Lord, naalala mo pala ako. Sarap di ba kaya sa pilit na hindi ka nakakalimutan ng Diyos? Amen. Actually, kahapon ba yun? Habang hinaanda ko ito,
takot ako ng kalaban. Habang nag-ready ako ng preaching, parang ngayon, nagdagdagan yung mga magbit sa rin. Siyempre ako naman ako. Wala namang tao eh. Kaya na lang ako. Kaya ako kasi ayaw niyang patapos yung preaching sa akin. Kaya pinapahapa tuloy tayo. Amen! At hindi siya nanalo. Hindi nanalo ang kalaban. Letter B. Ito yung tinatawag na internal call. Yung tinawag na tayo dati. Effectual call. Napaka-perfect na call na to. Ito yung tinatawag na internal call. Pero, doon lang to sa mga elect. Internal call to para sa mga pinili na narinig ang voice of God that give life. Kaya nga, napakamapalad yung mga automatic na. Totoo yan. Sino dito nakaranas na isinilang ka? Wala lang, hindi ka nakaranas ng ano, talaga nasa church ka na. Napakasarap ng feeling na gano'n. Hindi ka na tumanas ng kahit anong talon-talon. Yung mga bata, mapalad sila na nandito na sila. Kaya napaka-importante na mga anak natin, nandito na sila sa church. Hindi na sila nakaranas na katulad ng nakarasan natin. Sa Catholic ako, tumakas ako, nag-away pa kami ni Wonder Jam, ay dinadala mo ako dito. Kinidap niya ako eh. Si Wonder Jam kasi nag-ministry yan sa Catholic. Ang ginawa nila, para makaakit ng ipon-ipon, tawag ng auxilio, kailangan mong makidnap ng isa. Wala siyang makidnap, ako ang kinidnap niya. Ngayon, timbang na pala ako doon ng waiver. Parang waiver, pag-nata kasi mag-i-stay ako doon eh. Parang seminary ata yun. Nakasulat doon, paano ka nadala dito? Dahil ka sa Diyos, kanilala. Alam mo niyo, ang chinikan ko, force, by force. Kasi dito, by force, chinikan ko. Pinilit ko ako. Kahit kapatid ko, ayoko eh. Ayun, ang ending, nilibo niya lang ang Jollibee, ayoko. Dito, ay, nauna pala yung Jollibee kasi iniupo niya ako eh. Ayoko talaga. Yun. Kaya sabi ko, mapalad yung mga willing na talaga. Yung mga nakaranas na talaga. Simula pa lang. Okay? Yun ay kwento lang. Sa akin sa iba. Core memory ba yun? Core memory. Di ba sa inside out at palabas? Meron tayo kanya-kanyang core memory. Naaalala natin. Kalimutan ko mo. Pero hindi na natin mabalikan. Kung may muhi. Romans 8:29-30 ang sabi ni Apostol Pablo. Sa Romans 8:29-30. Ito, laging dapat daw, memory verse na natin. Ito na yung internal na pagtawag sa atin ng Diyos. Sabi dito, from whom He did foreknow. Yung mga itinalaga ba yung pasal? He also did predestinated to be conformed of the image of His Son, no? Nakatakda na maging kawanas tayo ng anak ng Diyos. That He might be the firstborn among many brethren, over whom He did predestinated daw, then He also called, lahat daw nyo ay tatawagin. At lahat daw ng tatawagin, them also justified. Lahat daw ng tinawag ng mga elect ay justified. Pag sabihin ng justified dito, ganap na, no? Not guilty. Walang kasalanan. Kaya walang maibibintang sa atin ng judgment. At lahat daw ng justified, sabi dito, and whom justified, them He also glorified. Tayo daw ay lahat ng tinawag, at the end of days, tayo daw ay ma-resurrect nang wala ng kasalanan. Napakasarap nun. Napakabilis lang po ng panahon. Talaga kasabi ko, at nga, nagdagaan lang tayo dito. Dumadaan lang tayo dito. Kaya lagi ko itong sinasabi, Pastor, lagi ko sinasabi sa inyo. Sino dito na binabayaran ng bahay? Hindi ko babayaran, ha? Sino dito yung mga binabayaran sa sakyan? Alam nyo ba, after 10 years pa, hindi na sa inyo yung bahay. Yung sasakyan mo, after 5 years, lahat na ng bagang makalaban mo. Kung hindi ka maingat. Alam niyo ba, yung mga kagalit natin, after 5 years, pag nawala ka, mamimiss ka pa niya. After 10 years, hindi mo nakagalit yan. Kaya lagi kong sinasabi ito, lahat ng kalapit mo sa buhay, lahat ng mga kapatiran mo, yan lang yung makakaalala sa inyo. Yung iba, nagpapatayan sa politika eh.
Pag namatay ka, hindi naman dadalaw yan. Nagpapatayan sila. Sabi ko, huwag nyo na intindihin yan. Huwag na natin intindihin yung mga yan. After ilang years, dadaan lang yan, lilipas lang din yan. At ito yung pinakihintay natin, yung mag-glorified tayo. Amen? Amen. Yung brother Melvin, masakit kasi. Kaya mo yan. Totoo kasi nasa flesh ka pa eh. Ramdam mo lahat. Pero spiritually speaking, ang hinihintay ng spiritual mo, yung blessing na nag-aantay na talaga sa Panginoon. Excited ka talaga. Okay? Sabi naman dito ni according to Luke, sa Acts 13:48, sabi ni Luke dito, narrator niya yung missionary ni Paul, yung first missionary niya. Sa Acts 13:48. Sabi dito, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified in the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life. Amen. Na-ordained. Yung human response, makikita natin dito yung human response. Yung mga itilaga. Sabi dito, nung nag-preaching si Paul, first missionary, naniwala kagad sila. Born again sila eh. Makikita natin dito, nasa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Mga itinalaga na sila doon sa first missionary ni Paul. Ito naman, sabi naman ni Apostle Paul sa 2 Timothy 1:9. Sabi dito, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, napakalinaw nito mga kapatid, but according to His own purpose in grace, which was given us in Christ before, Jesus before the world began. Amen. Hindi daw sa ating mga gawa. Inili daw tayo ng Diyos, tinawag daw tayo ng Diyos, bago pa man, likhain ang mundong ito. Kaya, maliwanag na ito mga kapatid ha, hindi na tayo matitison, hindi na tayo mahihikayat ng iba. Hindi ka na dapat, actually matagal na tayo dito eh. Hindi ka na dapat maaakit pa na tanggapin mo si Kristo at ikaw ay maliligtas. Sabi nga dito na according to our works. Tinawag ka na, niligtas ka na before the world. Di ba? Kasi may mga ganun pa rin, naaakit pa rin eh. Hindi po eh. On the spot, pagkasama kami ni Pastor, mali kami ng report. On the spot, nagpapatawag, nagpapa-accept. Mali pala yun eh. Tinawag ka na pala before the word began. Malinaw yung verse. Okay? Mga kapatid, malapit na po tayo matapos. I-clarify lang natin yung mga sasama lang natin. Okay? Naniniwala tayo bilang primitive Baptist. Ang grace po ay irresistible. Amen? Amen. Hindi ito namihigit. Hindi ito isang invitation. Pusa o itong binigay ng Diyos. Amen. At hindi natin pwedeng tigilan. Ano man ang estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, mabait ka man tao, napakasama mong tao, pag tinatang ka ng grace, irresistible grace. Amen? Amen. Grabe yun. Napakasarap na regalo yun. Number 2, naniniwala tayo dahil nabanggit natin yung kanina yung regeneration, nauuna po ang pagiging born again bago ang faith. Iba kasi faith muna bago mag-born again. Sa atin, born again muna bago faith kasi yung faith ay puro lamang po. No? Punta po ay bunga lang po yan ng pagiging born again. Amen? Number 3, ang grace po at tinatamaan ng grace only for the elect. Perfect po yun, effectual grace. Apply to only those who are chosen and redeemed. Binasa naman natin kanina. So, hindi mo yun binibigay sa elect lang po yung tumatama. Once na napili ka ng Diyos, tatamaan at tatamaan ka ng grace. Kung hindi man ngayon, bukas, at kailanman. Ano na yun eh? Palawas na yun. Okay. Number 4, pinapakita rin sa ating mga nabanggit yung sovereignty. Gano'ng
pagpapalakas ng Diyos. Na pag tinamaan ka ng grace, wala kang magagawa. Lalapat at lalapit ka sa Kanya. Amen? Amen. Pinakita rin dito na yung success ng Diyos, yung gano'n ka-perfect yung plano niya. Di ba sinabi kanina? Hindi pa man dumarating ang araw na ito, may purpose na siya. At pinakita rin kung gano'n siya ka-creative. Ngayon naman bilang primitive baptist ng kapatid, ito yung nire-reject natin. Binanggit ko na rin. Yung nahihingi yung grace, natatanggihan yung grace. Yun po ay mga maling turo. Yung common grace na kung saan contradict yun sa total depravity. Okay? Ang tao talaga walang kakayahan yan. Common grace yung tawag na kaya iligtas yung kanyang sarili. Ang tao wala talaga kakayahan na bigyan niya ng biyaya yung kanyang sarili. Dahil siya ay patay. Ang may kakayahan lang ay ang may buhay. Okay? Buhay na Diyos. Number 3, the grace only helps natural ability. No? Walang kakayahan ng taong tumanggap ng grace. Same what ang pinasa. Okay, mga kapatid, maliwanag po? Amen. Salamat po at nakita ko naman na focus tayo for today. No? Salamat po. Maraming po salamat. Nawa, magamit natin yung nakanggap natin sa sarili natin na tayo pinili, nasa atin yung biyaya. Yung kapangyarihan, huwag po natin hayaang mawala sa atin. No? Pagpagamit po tayo sa Diyos. Amen. Amen. Okay, so yung Diyos busog na ba, kapatid? Amen. Pastor ako, pero